Naputol ang braso ni Jerry nang siya ay 13 taong gulang pa lamang dahil sa makina na kanya pong ginagamit sa pagsasaka. Ngunit hindi ito naging hadlang para siya'y magsumikap sa buhay at makabuo ng sarili niyang pamilya at mabuhay ng patas tulad ng iba. At ang kanyang kasipagan at katatagan talaga namang kabibiliban ng ating mga kababayan. Kaya naman, nararapat lamang na ating siyang respondihan. Pangsyam sa 11 magkakapatid, lumaki si Jerry malayo sa marangyang buhay, hindi sa palibot ng naghahabaang palay. Magsasaka ang kanyang mga magulang sa kanilang probinsya sa Mindoro at sa murang edad nasanay siya sa gawaing bukid. Kami yung nagtatalo kasi being a farmer din yung nanay at tatay ko, isa kaming magkakapatid, binuhay sa pagsasaka. So para ka makapag-aral, kailangan yung panganay pag nag-aaral, may hanap buhay, susuportahan naman yung nasa baba hanggang sa matapos. So ako mapangarapin, kaya dinodoble ko yung trabaho, kami yung nagtatanim at kami rin yung nag-aani. Yung baryo namin is a small baryo na hanggang grade 4 lang. So, 2 lang yung room. Halinanan. So, tatawid kami ng kulang-kulang ng 1 hour para makapag-aral ng grade 4 and 5 and high school, ganun. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa kanya. Hindi ko yung makakalimutan dahil kakagraduate ko lang noon ng elementary. May machine nung nauso, unang labas that year. So, ang tawag doon ay rice thresher or tilyar. May natapon na mga dozen na na sok o yung mga uhay, and then kinuha ko yon. Nung nadampot ko yung mga uhay, hinabol ko. Malapit nang mamatay yung makina. And so, basta nagulat na lang ako, nagsisigawan sila dahil parang wala ako sa aking sarili. Ang aking daliri ay napitpit. At dahil malayo sa ospital, nagpasya ang kanyang mga magulang na tuluyang putulin ang kanyang kamay. Kailangan ng 8 hours kasi lakad lang. Walang transportation doon. Then doon sa hospital, hindi ko alam na nakipagkontrata na pala yung parents ko sa doktor na pinamili siya. Paggising ko sa umaga, putol na yung aking kamay. Kinausap ako ng aking ina, sabi niya, wala silang choice. Kaysa naman mabulok or hindi ko na makayanan. Di makausap at nakakulong lamang sa kanyang kwarto. Halos ilang buwan rin ang lumipas bago natanggap ni Jerry ang kanyang kondisyon. Sa kanya naisip na walang mangyayari sa kanya kung magmumukmuk lamang siya sa sulok. Na-imagine ko na may 2 putol ang paa o 2 kamay. In fact, yung sagad pa hanggang dito. And then may bulag. Mas mahirap ka ako yun. So yun, maaga akong namulat na kailangan positibo yung pananaw mo sa buhay na kahit anong kalagayan mo, isipin mo na lagi kang mas mapalad kaysa sa ibang tao. Ang pagluwas niya sa Maynila ang nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon. At bagamat sa umpisa'y mahirap, kinaya niyang mapag-aral ang sarili at maghanap buhay tulad ng ibang normal na tao. I choose to be here in Manila para mag-aral ng high school. And sa umaga, nagtitinda ako ng dyaryo. Hindi na ako gaanong nag-adjust kasi likas kasi sa aming pamilya na binuhay kami at pinanuto kami na aming magulang na maging masipag. Nagtrabaho ako, naglingkod ako, nag-volunteer ako sa iba-ibang organization, tumutulong ako sa kapwa nang walang kapalit. And nawala yung aking isipin na ganito lang ako, may kapansanan ako. Kumbaga, napalitan yon ng sa halip na isipin ko yung mga kawalan, iniisip kung ano yung magagawa ko para sa kapwa. Pero kailangan ding may pambuhay sa pamilya, so meron din akong malitang hanap buhay. Nag-aahente ako ng isang cleaning equipment na galing sa ibang bansa at minsan may mga sideline, consultant, ganun. Ahente ka. Walang sweldo, walang fixed time na kukontrol sa'yo. So, lahat ko pwedeng magawin yung aking paglilingkod sa bayan, sa kapwa. Makailang beses na sinubok ng pagkakataon ng buhay ni Jerry
Pero lahat nito, nalampasan niya sa paniniwalang ang pagkawala ng kanyang braso may misyon na ibinibigay sa kanya. Actually, dumating sa punto na patawarin ng Diyos. Munti ka na ako magpatiwakal. Hindi naging maganda yung pagtrato sa akin nung aming unang company. 10 taon, and then kumbaga mapupromote na ako, nandun ka na sa ika-10 hagdan, tatadyakan ka pababa. Pinagsisimula ka ulit. Karoon ako ng hanap buhay, yun nga yung pagtitinda or pag-ahente. Halos karamihan ng mga kapatid ko natulungan ko. Likas na ang pagtulong niya sa kapwa mula pagkabata. Kaya naman, hindi siya tumigil sa pagiging voluntaryo sa iba't ibang mga gawain sa komunidad ng Sampaloc at sa iba pang mga grupo. Basta may pagkakataon ako makatulong sa kapwa, ginagawa ko yon dahil 6 na beses na akong binigyan ng buhay ni God at gusto kong ibalik yon sa pamamagitan ng serbisyo. Pinangunahan ko yung pagpapatayo ng classroom sa aming barangay para hindi nadanasin ng iba na tatawid pa ng ilog at hindi magkaklase doon sa makeshift na parang dampa na inuulan, inaarawan. Pagka may mga nasusunugan, kukolekta ko ng mga lumang damit, pagkain. Talagang kinakalampag yung mga kaibigan ko, yung mga kamag-anak ko. Bakit? Ano ba yung mas mahalaga? Yung ikaw yung tutulungan o ikaw yung tumulong? Dahil sa kanyang mga naging ambag, nakatanggap siya ng ilang mga pagkilala. Gawain ng 3 tao yung ginawa ko na iisang kamay. Kaya maraming humanghanga sa akin. In fact, maraming, siguro I receive mga 10 or 12 parangal galing sa iba't ibang network, galing sa iba't ibang organization. Positibo, iyan ang pagtingin ni Jerry sa buhay. At para sa katulad niyang isang PWD o Persons with Disability, hindi ito hadlang para magkaroon ng silbi sa bayan, komunidad at higit sa lahat sa pamilya. Sa buhay, pwede kang makipamuhay kahit sa mababang tao, sa mataas na tao, basta meron kang respeto sa sarili at wag mong titingnan yung sarili mo na ikaw ay maliit o ikaw ay ganyan lang. Ang gusto ko, ma-inspired yung mga PWD. Hindi lang yung mga PWD, kundi yung particular yung mga kabataan at yung mga kumpleto. Lagi ko sinasabi na yung kapansanan natin ay nagpapakita na tayong lahat ay may kakulangan. Kikumpleto ka man, ano man yung sabi mo tinitingala ka, lahat tayo may kakulangan. Bago matapos ang aming panayam sa kanya, tumatak sa akin ang naging tugon niya sa isa naming tanong. Kung may pagkakataon akong bumalik sa buhay, mas gustuhin ko na rin yung nangyari sa akin. Lagi nating tatandaan na ang buhay ay mahalaga. Ano man yung kalalagayan natin, may kapansanan tayo o wala, lagi na yung ipagpasalamat, yung magising ka lang sa isang umaga na mamulat mo yung mata mo na may lakas ka. Isang malaking pagpapala na yun. Wala sa laki o liit yung tulong na kaya mong gawin. Basta isipin mo na ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos para maging solusyon ng iba't ibang bagay, sigon sa kung ano at papaano tayo gagamitin kahit sino, kahit saan, kahit papano, kahit kailan. Ang pananaw na ito ni Jerry nakamamanghang pakinggan. Kaya naman para madagdagan pa ang kumpiyansa sa kanyang sarili, isang sorpresa ang ating nais na ibahagi sa kanya. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.